kung mag-i-issue ba ng order ang Sandigan Bayan, ang pwedeng unang-unang possibility ay yung warrant of arrest na non-bailable. Second possibility is mag-fix sila ng bail dahil evidence of guilt is not strong pero mag-i-issue pa rin ng warrant of arrest. At pangatlo ay yun na nga, yung non-bailable ang gagawin nila. Well, lumabas na nga po by the 29th yung balita na hindi aatrasan ni Boying Rimulya si Senator Rodante Marcoleta. At nakakuha rin po ako ng impormasyon na may ilang mga senador talaga na galit kay Rodante Marcoleta na hinahamon talaga nila si Boying Rimulya. No? Kung ikaw ay talagang matigas, gaya na sinasabi mo na matigas kang Kapitenyo, hindi ka magpapadala sa takot. No? Kahit pa mag-rally, Iglesia ni Cristo, kakasuma si Marcoleta. So 29, nagkaroon na po ng konfirmasyon na talagang kakasuhan si Marcoleta at nagdesisyon na daw ang Iglesia ni Cristo na magpatawag ng pagtitipon. At yan nga po yung nangyari nga no? Sa 30, 1 at 2. Ano nangyari? Bakit tumigil matapos ang pangatlong araw? Well, syempre, maraming nag-iisip na meron na bang areglo. Ang nakarating naman po sa impormasyon, naghihinanakit nga daw ang mga iglesia, bakit sila pinagbibintangan na magkakaroon ng areglo, samantalang sila naman talaga ang nakakapagpatawag lang ng kanilang mga nananampalataya at nagkakaroon ng crowd na kasing laki ng crowd ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw ibang mga relihiyon na nakakapagpatawag ng ganyang crowd at totoo naman. Kahit anong gawin natin, tang iglesia lang ang maasahan pagdating sa pagtawag sa mga nananampalataya para manindigan no? At ilabas sa isang mapayapang pamamaraan ang kanilang hinanaing laban sa gobyerno. No? So, naghihinakit ang iglesia doon sa mga nagsasabi na mayroong areglo dahil ang katotohanan, sinampahan pa rin ang kaso si Senator Marcoleta at ang katotohanan posible na ma-issuehan din siya ng warrant of arrest. Pero at this point, gusto ko lang linawin kung anong proseso no, dyan sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan po kasi yan nga ay special court, anti-graft court, yan ay court of first instance. No? Ibig sabihin, hindi siya appellate court. So mangyayari dyan, yung rules of court will apply to the Sandigan Bayan. Ang sabi ng rules of court, ang unang-unang gagawin na hukuman, titignan kung may probable cause. Now, kung patas po ang magiging desisyon ng hukuman, sa tingin ko walang probable cause. Bakit po? Di ba sinabi ko sa iyo doon sa unang recording na pito ang acts constituting plunder. Bukod pa doon sa halaga ng 50 million. Dapat series of act. Dapat 2 act. Pero ang inaakusan nila kay Marcoleta ay isa lamang, yung pagtatanggap ng 50 million na campaign funds galing kay Mike Defensor na hindi po sapat yan. Dapat 2 akto ang babanggitin nila. Bukod pa dyan, yung issue nga ay dapat yung pagtanggap ng pera in consideration of a reward or a gift arising from his office. Ano naman yung kapalit? Kumbaga, pagbibigay ng 50 million, siya naman po ay third termer ng congressman at wala nang patutunguhan at hindi naman sigurado na siya mananalo talaga sa eleksyon. No? Pero kung ang batayan nga yung consideration na dahil pag nanalo, mabibigyan ng pabor, lahat po na nagbibigay ng campaign funds ay makukulong dahil nga po lahat naman na hindi nabibigayan out of the goodness of their heart. Kailangan magkaroon sila talaga ng impluensya doon sa kandidato na binigyan nila na inaasahan nilang mananalo. So sa tingin ko, hindi po in consideration of his office yan, miski siya ay tumanggap ng pera at syempre wala namang paduda-duda, yung pera ni Mike Defensor, pera po yan ng privado at hindi naman galing sa gobyerno na ninakaw. So, theoretically, dapat yan magdesisyon ng hukuman na either, number 1, wala talagang probable cause kasi nga walang elemento yung second series of act, yung second act na require for plunder, at saka pangalawa, miski yung akto na pagtatanggap ng campaign funds, hindi naman yan in consideration of a gift or favor no, dun sa hahalal na kandidato. No? Pero ngayon, yan ang tinitignan. Kasi, una-una, kung may areglo, di hindi na sana nagsampa. Iba po. Pero ngayon, tinitignan natin
kung mag-i-issue ba ng order ang Sandigan Bayan, ang pwedeng unang-unang possibility ay yung warrant of arrest na non-bailable. Second possibility is mag-fix sila ng bail dahil evidence of guilt is not strong pero mag-i-issue pa rin ng warrant of arrest. At pangatlo ay yun na nga, yung non-bailable ang gagawin nila. At hindi pa naman natin alam. So wag po tayo magkaroon ng mga haka-haka na nakipag-kompromiso na, nakipag-areglong iglesia dahil sa totoo lang, tama naman po yung sa loobin ng mga taga-iglesia na wala naman iba tayong aasahan pagdating sa pagtatawag ng tao para magtipon-tipon sa mapayapang pagpapalabas ng mga hinaing laban sa gobyerno. Pero ano sa tingin ninyo ang nangyari? Bakit biglang tumigil? Hindi ko po alam talaga. Okay? May narinig ako na gusto lang nilang lumipat ng venue sa Quirino Grandstand pero hindi available ng Quirino Grandstand, parang sa 19 pa ang availability. At alam naman nila na talagang hindi po pwede na sa Liwasang Bonifacio kasi hindi po yan malaki, maliit lang po yan, no? At hindi po pwede, hindi ma-accommodate ang mga nananampalataya sa Iglesia ni Cristo, no? So, pero ang tingin ko ako lang po. Ako ito'y isipan ko lang. Wala na akong informante beyond that. Ang mga informante ko, yung alas 5 pa lang na umaga, nagtipon-tipon na mga DDS noong 28, yung ang nais lang naman nila, ilipat yung venue at humahanap ng mas malaking venue na hindi pa available yung Quirino Grandstand, sa 19 pa available. Yan lang po At saka sa tingin ko, walang areglo kasi nga kinasuhan pa rin si Marcoleta. Pero bakit kaya natigil? Well, sa tingin ko po, natigil yan dahil ang nangyari nung People Power 1 at People Power 2, ang ating hukbong sandataan na taga-protect o ang protector ng mga mamamayan ay lumabas at sumaklolo sa taong bayan. Sa tingin ko po, walang nangyari itong pagtitipon-tipon datin dahil yung inaasahan nila na lalabas ang ating mga protector ay hindi lumabas. At naririnig ko naman kasi na ang mga protector ay lalabas kapag sapat ang taong bayan na lumabas, no? Pero yun nga po, hindi lumabas, kaya ano pang aasahan, no? Para ka pa magrarally-rally dyan, ang nais natin talaga ay tunay na pagbabago, hindi naman lumabas yung protector of the people, so tanggapin na natin yan. So tingin ko, yan po talaga ang nangyari. Malungkot, pero kinakailangan tanggapin. Dahil yan po ang realidad. Ay nako, sana po darating pa rin ang panahon na ang ating mga hukbong sandatahan ay hindi talaga iiwasan yung kanilang katungkulan sa ilalim ng ating bagong saligang batas na kinakailangan bigyan ng proteksyon ng sibilyang populasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na namamatay ang ating mga kababayan dahil nga po sa pangungurapot ng mga pondo na nakalaan para sa flood control o yung mga proyekto para maibsan ang kahirapan ng taong bayan. So mga kaibigan, yan po ang aking bersyon sa mga pangyayari sa nakalipas na araw. Ang aking mensahe, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil unang-una, nandyan po Panginoon, nagbabantay po siya sa atin. And ang sabi naman niya, I will never forsake you. Alam ko po, napakatindi na ng problema natin dahil kay Presidente Marcos Jr. na bangag, na kurapot, na wala pakialam sa karapatang pantao, na ginagamit kayo ng mga non-bailable offenses as substitute for declaration of martial law. At meron pa ako natatanggap na ugong-ugong na isa sa mga pinagplanuhan din nila ay deklarasyon nga ng martial law, no? Pero God will never forsake us. Yan po ang pangako niya. Sa patuloy po tayo mananampalataya that the Lord's will be done at ang kagustuhan niya ay hindi tayo para tratuhin ng mga animal na walang karapatan. Ang kagustuhan niya, lahat tayo magkaroon ng mabuting buhay, pagkain sa mga gugutom, damit sa walang mga nakadamit, at tirahan sa mga walang tirahan. Hang on Philippines, may pag-asa po tayo. Nandyan pa naman ang 2028. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana po
wag na kayong masiraan ng loob. Fight, fight, fight lang po. Dahil isipin niyo maraming mga gaya ko na tagal-tagal lang nawalay sa pamilya at mahal sa buhay, pero fight, fight, fight pa rin. Fight lang po tayo.